Kayo ba sa pagtingin ninyo, kasi madalas ko nang madinig sa inyo sa mga panayam natin tsaka sa mga press con ninyo, ang issue nyo talaga yung oras, 'di ba? Yung time. Ilan ba talaga yung pinaka nakikita nyo major roadblock dito pagdating sa impeachment? Oo, kasi talagang lahat busy mangampanya, eh. So, kadalasan pa yung mga congressman kasi 'pag i-impeachment, 11 congressman ang, tatayong prosecutors. So, Mm. nakita naman natin yung ibang mga mahuhusay na mga congressman na kagaya niyan, sila Congresswoman na Luistro, Congressman Acop, yung mga iba pang mga abogado, mga nasa kanya-kanyang mga probinsya. So buti sana kung yung mga congressman ay walang mga kalaban sa kanilang mga lokal, 'di ba? Papaano naman yung mga mabibigat din yung laban? Siyempre medyo ang hirap din. Kaso hindi ba kinakabahan din kayo tsaka ibang mga kongresista na kung mag-focus man kayo sa kampanya ninyo, which is understandable, at makabalik sa kapangyarihan, ibig sabihin yung lakas, dating lakas itong si Sara Duterte, babalikan din kayo. Hindi ba mas nakakatakot yun? Parte naman yan talaga 'no, siyempre kailangan iniisip mo rin. I mean kung hindi mo naman iniisip yan, hindi ka naman tao na, 'di ba? Oo. Tsaka 'di ba, mismo did you catch it yung sinabi ni Sara Duterte, I think last week, 'di ba? Hindi siya magpapatawad. And I don't think she was referring only to Bongbong Marcos and the speaker. Yeah, lahat naman yan, napag-uusapan din naman namin. Mm. May ganung ano rin. Kumbaga napapag-usapan ng mga kapwa niyo kongresista na baka dumating rest back. Alam mo hindi naman imposible 'yan, nakita naman natin yung kanyang, kung papaano siya, mag-appreciate 'no, ng sitwasyon. So, 'yan naman lahat 'yan, naiisip din po natin lahat 'yan. Mm. Pero dito, sir, yung ano, yung pinakapunto rito. Kasi hindi biro-biro yung findings ninyo, no? Parang hindi kailangan na ang isang tao pro o anti-Sara. Kung pagbabasihan yung mga lumabas diyan sa committee inquiry ninyo, talagang very disturbing. Lalo kung paano supposedly na misuse yung confidential fund. At nakita naman yung tugon ng Vice President. Pabalang. At honestly, bastos yung mga sagot niya. Ang tanong dito po, paano ba mapapanagot yung Vice President patungkol dito? Kung, 'yan ang pag-uusapan natin siyempre sa ngayon kasi may mga issue, eh. Ang isang issue diyan kung, ang Vice President, merong immunity, 'di ba? So, Hindi ba established na yun kasi na may wala mga siyang immunity? kaya nga, sinasabi na wala siyang immunity, presidente lang ang may immunity. Pero ang panibagong question diyan, ang sinasabi nila, yung ombudsman kasi, nandodo'n sa Ombudsman Act daw, na hindi nila pupuwedeng i-try yung mga impeachable officers. Mm. So, kahit naman isampa mo, hindi rin naman nila aaktuhan dahil, papaano nila aaktuhan kung ito naman ay impeachable, officers. So, maraming nagsasabi na ang tanging paraan lamang is through impeachment. Tanggalin muna siya at bago i-file yung kaso. So, yan ang mga legal, issues na kakaharapin. Pero eventually, aakit naman sa Supreme Court yan to interpret that with finality, di ba? Kung ano ba mananaig, yung sinasabi ng ombudsman, based on the ombudsman law, or the lack of immunity by the Vice President, hindi po ba? Lahat naman po, pwede naman lahat questionin. O yun nga. Pero kayo ba, ano bang pagtingin nyo ron? Hindi siya pwede o pwede siyang imbestigahan ng ombudsman? Sa akin kasi, kung aking titingnan, pinaka-safe talaga diyan, idaan muna sa impeachment para Mm. sigurado, 'di ba? Kasi baka mamaya isasampa mo tapos wala rin namang mangyayari, ano rin ang magiging sitwasyon, 'di ba? So, samantalang yung impeachment talaga namang malinaw naman talaga na impeachable officers yan, nasa saligang batas natin 'yun. Mm. Kaso, di ba Congressman, sa impeachment, ang goal lang is to remove an impeachable official for committing an impeachable offense, di ba? Tapos, siguro i-ban siya from holding public office in the future. Pero paano yung pagpapanagot pagdating doon sa criminal aspect? Kasi After? ang nakikita ko kasi diyan, pupuwede mong
tuloy ang impeachment and at the same time, i-file mo. So, tingnan Sabay. natin kung anong mangyayari. Sabay mo na i-file. Ah, O di parehas umaandar. Wala naman siguro magbabawal nun. sabay. Saan ifa-file? Sa DOJ ba yan? Sa Ombudsman, diretso. Ombudsman yan, hindi naman po pwede sa DOJ yan. Okay. Ombudsman yung sa criminal, yung sa di ba ang recommendation niya is plunder, di ba? Tapos impeachment. Marami dun eh, hindi lang naman yun eh. Mm-mm. Marami So far, mga... Pero, wala pa bang basbas si speaker dyan doon sa pag-proceed ng impeachment process dyan sa House? Wala namang sinasabi sa amin si speaker. Dahil kung gumalaw si speaker, I'm sure tapos na agad yan. Malamang hindi na dada sa mga Committee on Justice yan. Baka doon na lang yan sa mga, yung 1/3 ng miyembro, ano na agad, di ba? Well, siyempre, kumbaga, let's face reality. Pagka talaga namang ginalawan yan, siyempre, mas mabilis yun. Mas mabilis yun. So the fact na wala pang 1/3, yung isang ruta na yon, wala pa talagang kilos. Yun ba yan? Ibig sabihin, walang kilos, di ba? Okay. Paki-explain nga doon sa mga hindi po na familiar doon sa proseso. Kasi ang long route dyan, yung dadaan sa Committee on Justice, hindi po ba? Ano yung yung short route, yung 1/3 of all members of the House? 1/3 ng lahat ng mga miyembro. So, pag lahat yan pumirma, so isasampa na yung articles of impeachment sa Senado. So, hindi na dadaan sa Committee on Justice. Pwede na yan na idiretso. Ito nga pala Kasi sa Committee on Justice, magkakaroon pa ng hearing nga, magsasagutan pa, marami pang prosesong titignan, di ba? Marami pa magre-raise ng technicalities, di ba? Yes. Yung sarili ngang rules ng di ba, ng Committee on Appropriations, kinu-question ni Vice President dati. Pati yung nyo, di ba, yung difference between the resource person. Di ba? Pati nga NBI Oo. So, yun nga ito ko nga, tanungin ko na rin kayo. Kasi kayo yung namuno ng inquiry dyan sa confidential funds. Hindi ba kayo magpa-file ng impeachment complaint against the Vice President? Sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan yan. In fact, wala ring... sabi ko nga sa iyo, di ba? Medyo doubtful ako talaga sa oras. Tsaka pangalawa, magpa-file ka ng impeachment, panibago mong problema, may numero ka ba sa Senado? Yun nga pero hindi kayo ba, did you ever consider it na mag-file ng impeachment complaint? Dahil nasa inyo yung mga datos Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero siyempre, kung wala ka rin suporta, baka mamaya, at the end of the day, exercise in futility rin Honestly, Kong, mukhang yung ba yung pinaka nag-hold back sa mga kongresista? Yung idea na baka hindi naman bumoto for conviction ang mga senador, maging exercise in futility. Hindi naman namin, well, isa yan sa mga, sa akin personally, yun ang mga minsan iniisip ko. Dahil siyempre, alam mo yung impeachment, political process yan Kampihan yan Opo. Diba? So, kumbaga, let's face it, kung wala ka rin namang numero, so anong mangyayari? Kung ako lang ang pupunta doon, sino ba naman ako?